naman pong makakapanayan po sa oras na ito. Walang iba kundi ating pong kilalang political analyst sa ating pong bansa. Ang ating pong tinutukoy, walang iba kundi si Attorney Michael Henry Yusinko para malaman po natin ang mga updates. Hindi lang po mga updates mga kabombo, kundi ito naman po ginagawa po ngayon na panukala na magkaroon po ng annual mandatory drug testing sa lahat ng opisyal, kabilang po ang Pangulo na inihain po sa Senado. Na ito lamang po ba ay isa naman pong gimmick or sa lamang pong drama, mga kabombo, na kala pong inahayaga. And of course, kunin po tayo ng ilang po mga impormasyon higil po sa sinagawa po na investigasyon dyan mismo sa may Senate Blue Ribbon Committee. Pero bago yan, natin muna siyang pabatiin good morning po sa inyo, Attorney Michael Henry Yusinko, sir. Kamusta po? Magandang umaga sa iyo, Bombo Frami, at magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon. Yes po. Attorney, unang-una po, sa inyo naman pong obserbasyon at sa inyo pong opinyon, ano po ba ang masabi po ninyo dito nga po sa inihain ito po si Senator Robin Hood Padilla na isang mandatory drug testing sa lahat ng mga opisyal nating gobyerno, panari po ang ating pong Pangulo na ito nga pong lately lamang ay ang kanyang staff umano ay nalaman po na siya po ay naghihit-hit po ng marijuana dyan mismo sa comfort room ng Senado, na which is ito ay nag-resign na po sa kanya pong opisina. And ano po ba, isa pong gimmick lamang po ba ito? At yan din po ba ay makikita po natin na didiretso bilang isang batas? Or ito na naman po ay isa na naman pong hindi po magkakaroon po ng pagsulong po niya na attorney? Alam mo, Frami, kung titignan natin kasi yung timing, no? At also yung kanipisan ng panukalang batas. Hindi mahirap isipin na gimmick lang, no? Yung parang nagpapa-PR lang yung senador, no? Kasi ang tanong natin diyan is gaano ba kalaganap yung problema ng drug use sa gobyerno? Kailangan natin makita ng datos diyan eh. Hindi natin pagbabasihan ng isang batas based on one example lang na hindi pa nga tayo sigurado, di ba? Kasi sabi naman nung nahuli, hindi naman daw jutes yung tinitira niya, no? Vape daw. So, I mean, kung magpapasa tayo ng batas, Frami, dapat nakabase ito sa masusing pag-aaral, masusing pananaliksik ukol dun sa problema na gusto tugunan, no? At also, at I think this is more important, kailangan pag nagpapanukala tayo ng isang batas, alam natin yung paano ba ito may implement effectively, no? Kasi ang isang batas, kung hindi mo siya ma-implement effectively, ay walang kwenta, right? Kung ang batas ay hindi na papatupad ng tama at ng epektibo, wala siyang kwentang batas, right? So, kung gumagawa tayo ng batas, mindful na dapat tayo dun sa paano ba ito mapapatupad ng epektibo. Now, drug test para sa lahat ng opisyal ng gobyerno, paano mo gagastosan yan? I mean, hindi lang naman piso-piso ang ginagastos dyan. Kung ilang empleyado ng gobyerno ang itetest mo? Millions, right? We have millions of public employees and officials. So, popondohan mo yan para lang sa random test na hindi mo naman alam kung laganap nga ba talaga ang drug use sa gobyerno. Of course, meron tayong mga suspicions, di ba, Frami? Yes. Meron tayong mga naririnig-rinig na nagcho-chonky-chonky dyan sa mga official offices, no? But we cannot rely on suspicion or sabi-sabi pag gumagawa tayo ng batas. At so ibig sabihin na parang ito'y gimmick lamang or drama lamang para po mapagtakpan na yung pong mismong kahihiyan na nangyari sa kanyang opisina with the former actress, attorney? Mahirap hindi isipin ganun, Frami. No? Yung kumbaga, knowing the senator involved, the timing, ang hirap isipin na hindi siya PR o hindi siya gimmick eh. No? So, ang masakit nito,
kailangan natin pag-usapan, ano? Tayo sa media, sa civil society, hindi naman natin pwede kasing isang tabi lang yon or wag pansinin. Yes. But of course, parang waste of our time, no? Kasi Mm. mukhang gimmick lang. But ganyan talaga eh. Meron tayong mga senador na mahilig mag-gimmick-gimmick lang eh. Mm. Pero sir, no, 'di ba sa meron po tayong right to privacy, lalong-lala po at may mga ilan naman po tayong mga nasa sabihin po natin mga elected officials or nasa mga medical or mga may mga medical condition na pwede kasi ang binabanggit pa rin po sa nasa panukalang batas ay hair follicles na pagte-test po ito nang mangyayari na hindi po ba magkaroon po ng problema sa kasi nangyari po yan dito sa local sa mga LGUs po natin may mga biglaan po na surprise sa drug test may ilang pong mga elected officials na ayaw at ito po ay pinag-usapan bakit ayaw mo baka meron kang tinatago pero syempre alam po niya yung batas dahil isa siyang abogado alam din niya kung paano baka ito ay magkaroon po ng mga di ba na hindi maganda attorney ano po tingin po ninyo doon. That's a fair point, no? Mabuti na bring up mo yan, ano? Kasi katulad ko, na mangmang ako dito sa issue na to, di ko man naisip na pwede mangyari yan, no? But ikaw, fully aware ka na may nangyaring ganyan, and that's a very, very important point to raise, no? Na yung ganong klaseng panukala, yung drug testing, can also be violative of our right to privacy, no? Mm. So hindi yun nga ang problema, Frami, kasi kung magpapanukala ka ng batas na hindi mo pa pinag-isipan ng Mm. mabuti, magkakaroon ng mga ganyang klaseng issues, no? Yan ang ibig ko sabihin, yung hindi mapapatupad ng epektibo Mm. kung hindi mo pinag-isipang mabuti. So, Mm. thank you, Frami, that you raised that point. And I confirm, no, na ang mga drug testing na mandatory, even if it's random, uh, that can be a violation of our right to privacy. Mm, alright. And attorney, pwede rin po ba itong magamit for instance for politics or for shame campaign or kaya to hate campaign sa mga ilan na umiiwas? Of course, alam po natin with our president na laging binabatingos with the bangag, bangag, bangag na kala po nga sinasabi. So pwede rin po kasi kung ilo-localize natin, pwede rin po mangyari po yan na kung maging, siguro sabihin ko natin na maging batas po to or siguro compulsory na mangyari po, not mandatory, attorney. Yeah, kung mapasa yung batas na gano'n, it can be used for politics. Mm. No? Eto nga, na hindi pa siya batas, ginagamit na siya for politics, di ba? Yes, yes. Gaya ng sinabi mo, ginagamit panlaban sa Pangulo dahil nga inaakasuhan siya na nagda-drugs na wala namang basis, no? Mm. Kung hindi mga disinformation lang. So, again, dito na tayo, babalik tayo dun sa punto ko, Frami, na Yes. kung hindi pinag-isipang mabuti na panukalang batas, lalo lang itong makakasira. No? So, in this situation, gaya ng Mm. sinabi mo, pwede siya magamit to name and shame unnecessarily. No? At kawawa naman yung nabansagan na addict just because gusto niya protektahan yung right to privacy niya na Mm. hindi naman talaga siya addict. No? So, again, let's emphasize here na pagdating sa paggawa ng batas, hindi pwede yung nagbibitaw ka lang ng panukala na hindi mo muna pinag-isipang mabuti. Right? Yes. This is the lesson here na meron tayong mga mababatas na kung ano-ano lang yung pinapanukala na hindi nila pinag-iisipan, and that is wrong. Hindi dapat ganon. Bago ka dapat magpalabas ng panukalang batas, sigurado ka na pag-isipan mo na meron na tong dahilan, meron na tong purpose, at alam mo na this can be implemented effectively.
Attorney, may bago po na nga usapin dahil ito nga po kahapon ay pinag-usapan na at ito po ang naging bukang bibig natin po mga netizens sa ang flood control project dyan mismo sa Senate Blue Ribbon Committee na may mga ilan po na humanga sa mga ilan po mga senador sa pagtatanong at may mga ilan na no show ito pong mga ilang po mga contractors na bilanggit po natin po nga Pangulong Marcos and right now na may nakikita po, of course, lahat po tayo positibo po sa ginagawa po ng Senado with these mga ghost projects sa flood control. Pero sa tingin po ninyo, with the contractors alone, magagawa po ito or andyan mismo sa loob, ito po nga mga may kinalaman sa nasabi pong anomalya sa paggamit po ng pondo ng pera po natin. Name, sabi nga nila, dapat ilabas po ito, not only the contractors dahil naiipit lamang po ito. Alam mo, tama ka, Prami, no? So, well, una-una, gaya mo, sabihin na natin na welcome natin yung investigasyon, no? Yung dapat talaga mangyari yung investigasyon na yan. Pero hinay-hinay lang tayo sa pagpalakpak sa mga mambabatas natin, no? Lalo-lalo na yung mga naguhugas kamay. Kasi, gaya nga ng sinabi mo, hindi lang naman contractors ang mga kontrabida rito right? Marami dito, marami sa mga mambabatas natin ay kasama rin dito sa sindikatong to. Many of our lawmakers are complicit with the graft and corruption behind the flood control projects. Kasi hindi naman kaya ng contractors lang yan Yes. May connection yan sa mga mambabatas natin yan. Merong connection yan dun sa DPWH. May connection yan dun sa local government. So, sindikato to. This is a well-organized crime operation. No? So, huwag tayo kaagad papalakpak sa mga mambabatas na nakikita natin na akala mo wala silang kinalaman. No? So, kailangan natin tama ka, name all of them. Walang sasantuhin, walang itatago. Ilabas dapat lahat kung sinong involved. At doon na lang siguro tayo pumalakpak para doon sa mga mambabatas na talagang napatunayan na walang kinalaman. But at this early stage of the investigation, Frami, lahat ng mga mambabatas na yan, suspect yan. Yes. Lahat ng mga mambabatas, posible either directly involved or beneficiaries of the so welcome natin yung investigasyon pero wag muna tayong magsabi na itong mambabatas na to ay ligtas na. Sa ngayon po, Attorney, we are positive po sa mga nangyayari po ngayon. Sabi nga po ninyo dahil medyo hinay-hinibote sa pagpalakpak. At ngayon, ating po nga Pangulong Marcos ay nasa Bulacan na naman po para po sa inspection po nito. Hindi po ba mga optics lamang po ito para lamang po mapaganda ang kanyang imahe? Dahil ito nga po ang nagiging punto ngayon. At sa kanyang SONA, kanyang talagang sinabi na medyo hindi maganda po yung kanya po nga kalahating termino. At ito ngayon ay lumalabas ating Pangulo para makita. Pero yung pong dito na ito pong sinasagawa ngayon ay talagang maganda po ito. At the reality, kung may mapapanagot, yun po ang gustong malaman kung tuloy-tuloy. No, Attorney, kung meron po talagang makasuhan po dito within the mga elected officials. Na-miss ko yung question mo, Frami. Pakiulit lang. Yes. Attorney, kung optics lang po ba ito ng ating pong pamahalaan para lang po, of course, ng Malacanang para masabi na on the right path, sila ay kontra korupsyon at ito ay kanila pong talagang papanagutin ito pong mga nasa likod ng mga anomalya sa multi-billion na pesos na flood control projects po, Attorney. Alam mo, ang sagot ko sa iyo dyan, Frami, huwag tayong pumayag na optics lang. No? So, malaking responsibilidad ninyo sa media na siguraduhin na hindi ito optics lang. No? Kasi pwedeng mangyari, sinabi lang ni Pangulong Marcos yun, parang pakita lang na
Okay, anti-corruption ako, no? For optics lang. Pwede yun ang motibasyon niya. Hindi ko sinasabi na yun ang motibasyon niya, no? Kasi hindi Mm-mm. naman natin alam. But it's possible na ganun. But my answer to that or my response to that is siguraduhin natin na hindi optics lang, Mm-mm. no? Meron tayong opportunity, no, na ma-involve ngayon sa mga investigasyon, hindi lang sa investigasyon pati sa budget, 'di Mm-mm. ba? Kumbaga, mismong mga mambabatas na natin na nagsasabi na dapat kasama kasama tayo sa civil society. Yes. Kasama dapat kayo sa media, no? So, let's take advantage of that. Let's take advantage of what's happening now na tila lahat ng atensyon nakatutok dun sa issue na to. Mm-mm. So, it's possible na ang original intent is for optics lang, but dapat hindi tayo pumayag na optics lang. Dapat talagang pursigihin natin to na, Rami, dapat may makulong. Yes, yes. Meron Yun. dapat makulong dito na Mm. politician. Ano? Dapat meron tayong makitang politician na humihimas ng rehas sa huling banda. Hindi pwede na puro investigasyon lang sa Senado Yes. o sa House. Dapat meron tong makasuhan sa Sandigan Bayan at merong makulong. Mm. Yun nga po ang isa rin po no yung baka investigasyon lamang po ito na mangyari sa haba-haba ng investigasyon na ay baka wala rin pong magiging laman na ang kailan po magiging resulta po sa kanilang investigasyon po na ito lalo po at yan nga po with the political dynasty sa mga nandyan po sa kapangyarihan pero sa tingin po niyo attorney na may managot po ba dito sa mga elected officials? Sabi po natin sa mga congressman, mga mabatas po natin na parang yung SOP kasi na tinatawag, mga kickbacks, mga commission, wala naman pong resibo po yan eh. Wala naman pong mga paper trail po yan na parang, oops, alam na, basta SOP, contractor ibigay, pero ang contractor siya pong taga-bigay po dito po sa mga contractor or mga congressman po mamabatas po na proponent with that project po, attorney. So, naiintindihan ko yung punto mo, Frami, no? Mm. Wala akong masasagot doon kasi nagsasalita ka ng katotohanan. Sinasabi mo lang yung katotohanan, ano? So, ang maaari ko lang ma-share siguro sa'yo is when you talk about evidence, Mm. ang may responsibilidad dyan is yung ombudsman eh. Kasi ang ombudsman ang magiging prosecutor pagdating sa Sandigan Bayan, ano? Yes. So, yung investigasyon na dapat gawin ng ombudsman pertains to gathering evidence that will stand in court, no? So, beyond reasonable doubt dapat. Mm. Maaari tayong tumulong, tayo sa civil society, kayo sa media, maaari kayong tumulong na mag-provide ng ebidensya. Kasi alam mo, Frami, hindi natin pwedeng asahan yung mga mambabatas natin sa kanilang investigasyon eh. Yes. Kasi marami sa kanila dyan involved eh. Mm. No? Ako nga, ang trato ko sa kanila, suspects eh. No? So, hindi sila pwedeng pagkatiwalaan pagdating sa investigasyon. Ano? So, Mm. ang pwede lang natin asahan para makapagngalap ng mga ebidensya na tatayo sa korte ay kayo sa media at yung ombudsman. No? Mm. Now, gaya na sinabi ko, Rami, kailangan may makulong dito. So, may trabaho talaga kayo. Matindi yung trabaho ninyo. At Lalong-lalo na sa pagtulong sa ombudsman. Kasi kung papabayaan lang natin, Frami, papabayaan lang natin yung mga mambabatas, yung sa Blue Ribbon o yung sa House, mm. wala tayong maaasahan dun eh. Baka sa bandang huli, committee report lang ang lalabas, di ba? Mm. Wala namang katuturan yon. So, gusto nating may makulong and therefore dapat ang tutukan nating investigasyon ay yung sa ombudsman at yung sa inyo sa media. At ang mahirap pa po, attorney, baka magiging selective investigation po ito. May mga pupuntirian Siguro, lamang po. At ang ilan na ay wala, hayahay. doon nga, di ba sabi ko nga sa'yo, doon sa Blue Ribbon Committee, meron na mga naguhugas kamay na Mm. pinapahiwatig nila na wala kami dyan, hindi kami kasali dyan. Yes, yes, yes. Yung tipong akala mo, sila yung
kakampi ng bayan na wala Mm. silang kinalaman dun sa nangyayari. Eh, alam naman natin hindi totoo yun eh. Yes. Pwedeng hindi sila directly involved, but they have been beneficiaries of Mm. the organized corruption dito sa, hindi lang naman yung flood control eh, yung public works, di ba? Yes, yes. So, again, ang sakit sabihin, Frami, Mm. yung investigasyon ng mga mambabatas natin, while we welcome it, dapat mangyari, eh, mahirap asahan yun lang. No? Kailangan natin tulungan yung ombudsman, udyukin yung ombudsman na mag-imbestiga kasi yun talaga yung investigasyon na merong makukulong. May makukulong na mambabatas o may makukulong na politician at yun ang gusto natin makita. Alright. And with that po, Attorney, maraming salamat na naman po sa mga impormasyon po na yan na inyo pong ibinahagi po sa atin. And of course, ay po mga kababayan, higil nga po dito sa pong pinag-uusapan na mga issues sa ating pong bansa po, Attorney. Attorney, maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo lagi. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat din.